The Ombudsman orders DILG, CIDG, DOJ, PNP, and DFA to file counter affidavits over ex-President Duterte's arrest. Ito ang wow trending. Umaksyon na ang Ombudsman, DILG, CIDG, DOJ, PNP at DFA inutusan na mag-file ng counter affidavit over former President Rodrigo Roa Duterte's illegal arrest. Una na nitong hiningi sa Ombudsman ni Senador Amy Marcos na sila si DILG Secretary John B. Crimolia, CIDG Chief General Torre, DOJ Secretary Boying Remulla, DND Secretary Gibo Chodoro na iimbestigahan ang iligal na pag-aresto kay former President Rodrigo Roa Duterte. Dahil ayon pa nga kay Senador Amy Marcos na may duda na ang pag-aresto kay Tatay Digong ay politically motivated. Pangalawa, lahat ng mga malalaking opisyal ng gobyerno ang nagsabuatan. Sa pahayag nga ng Ombudsman, ito ang kanyang sinabi na failure to file counter affidavit within the aforesaid period shall be deemed as waiver of respondent right to submit controverting evidence and preliminary investigation shall proceed accordingly. Problema lang kapag hindi sumunod ang mga yan tulad sa hindi pagsunod ng epal na gobernadora doon sa Visayas. Naghihintay kasi ang mga Pilipino ano ang susunod na mangyayari doon sa gobernadora. May power ba ang Ombudsman para arestuhin ayaw sumunod sa kautusan? Paano kung mismong si Bangag ang nag-utos na walang susunod sa utos ng Ombudsman? Siguro ay dapat magpakita muna ng lakas ang Office of Ombudsman kasi nasuspindi na rin pala yung lalong gobernadora noon at hindi rin sumunod, parang baliwala lang. Kaya ngayon, eto na naman. Office of the Ombudsman na lang ang inaasahan ng mga Pilipino may gagawin para itama ang maraming paglabag ng Bangag administration. Mukhang natahimik na ang Supreme Court. Kahit dami nilang nadiskubring kamalian, ingay nila nang utusan ang Bangag administration na ipaliwanag ang mga nakitang kamalian. Ngayon, ano na? God is good all the time. Kahit siguro di umimik si Senador Amy Marcos, dumating din ang time na lumabas din ang katotohanan. Kaya solid Duterte forever. Kahit ano pang pakana nila, di kami bulag. Sana as soon as possible. Alam ko kasing magre-retire na si Sir Samuel Martires this coming August. Baka mamaya ay mapunta lang din sa wala ang lahat. Sir Attorney Martires, I salute you sir. Ang bilis ng aksyon mo. Daming humahanga sa'yo. Sana tularan kayo ng ibang opisyal ng gobyerno. God bless sir. Ingat. Ombudsman Sir Martires, ituloy nyo lang kahit magkanong ialok sa inyo ng Marcos administration. Huwag nyo po kami mga mamamayang Pilipino ipagpalit. Makasuhan po lahat ng mga yan para mawala na ang mga kaguluhan. Sa totoo lang, kung niloko ba nila si BBM na mga kasamaan ng pansariling interes, kapangyarihan at pera, tulungan ninyo po ang mamamayang Pilipino sa katotohanan. Marami pong salamat. General, ang tawag dyan payback time. Kung may ginawa man ng mabuti si Senador Amy ngayon in case of former President Rodrigo Roa Duterte, yan ang dapat niyang gawin. Hanggang salamat, Amy na lang dapat. Pero ang iboto po siya ay no way, never again to any Marcos. Magandang araw mga kaibigan. Ito breaking news lang bigyan ko kayo ng update. Good news po sa mga nagmamahal kay PRRD. Ang Ombudsman umaksyon kaagad doon sa reklamo o kaso na isinampa ni Senator Amy Marcos. Yung nire-recommenda niya na ang Ombudsman imbestigahan ang mga top government officials ng administrasyong ito tungkol sa illegal arrest na ginawa nila, kidnapping kay PRRD. So that was 3 days ago. I'm not sure napakabilis po ang aksyon ng Ombudsman. Saludo tayo kay Ombudsman Samuel Martires. Dito sa ABS-CBN post 56 minutes ago. Basahin ko The Ombudsman orders DILG, CIDG, DOJ, PNP, and
DFA to file counter affidavits over ex-President Duterte's arrest. This stemmed from Senator Amy Marcos' request to the Ombudsman to prove high-ranking officials involved in the arrest. Failure to file counter affidavits within the aforesaid period shall be deemed as waiver of respondents' rights to submit controverting evidence, and the preliminary investigation shall proceed accordingly. So, ito po ang news update ng ABS-CBN. So, ano ang masasabi nyo mga kaibigan? Una, kay Senator Amy. Galit pa rin ba kayo kay Senator Amy? Ayaw nyo pa rin ba siyang isama sa Duterte plus 2? Well, nasa inyo. Kung galit pa rin kayo, okay lang. Kung ayaw nyo, basta ako, my family, we have decided na talagang isama naming botohan si Senator Amy. Well, kanya-kanyang ano na lang tayo dyan. To us, to our family, napatunayan na namin na hindi naman kasalanan ni Senator Amy na Marcos siya. Hindi naman ang magkakapatid, hindi naman pare-parehas. Sabi nga ni BP Sara, iba si Bongbong Marcos, iba si Amy. Nag-joke na lang siya nga, ma'am, dapat palitan mo na ang apelyido mo. Well, mayroong Marcos loyalist na nagsabi, hindi si Amy ang dapat magpalit ng apelyido, it should be Bongbong Marcos. Dahil sabi ng Marcos loyalist na si Amy talaga ang nakakasunod sa apak ng kanyang tatay. And I agree. Talagang saludong-saludo ako dito kay Senator Amy. Ang kasalanan lang niya, na inaamin naman niya, siya yung nag-convince kay BP Sara na tatakbo na running mate ng kanyang kapatid. Inamin naman niya na napahamak niya si BP Sara. Si BP Sara naman, napatawad niya na si Senator Amy, kaya ngayon, nagpa-partner sila. So, ito ngayon, nagbunga na. Ang bilis 3 days lang. Okay, so, pag-usapan naman natin si Ombudsman Samuel Martires na ito, may issue siya doon kay Governor Gwen Garcia sa suspension kay Garcia na inaakusahan na parang may kinalaman daw si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kasi nga, appointee siya ni PRRD. Halos lahat naman dyan, appointee. Ang daming appointee ni PRRD. Kaya lang, wala na yun. Sa mga nabasa kong post itong nagkarang araw, talagang mas lalo kong nakilala si Ombudsman Martires na is one of the few government official natin na maaasahan natin dahil he rose from the ranks. He's full of integrity. Problema lang natin dyan is malapit na siyang mag-retire. If I'm not mistaken, August ata siya mag-retire. So, paano na itong kaso na ito? Anyway, basta importante masimulan. So, ang mga nairekomenda na sampan ng kaso o imbestigan ng Ombudsman is magkapatid na Rimulya. Kaya nga pinapasubmit ng counter affidavit yung DOJ at saka DILG. Kasi nandyan yung dalawang sekretary. And then PNP, CIDG. Kasi nandyan si General Marbel at General Torre. And then yung DFA naman, pinapasubmit din kasi parang under ata nila si Ambassador Marcos Lacanilao. Okay? So, magbasa lang tayo sa mga comments, Ito. Si Eli Portillo, sabi niya, ang bilis ni Martires. Yes, fast break.
Duterte Gonzales. Very timely action by Ombudsman. Kath Trainer. Sabi niya, waiting for the Senate hearing. Meron pa bang Senate hearing? Hindi na ako nakamonitor. Rosario Somera. Ang bilis. No vote for Manang Biday. Ayaw pa rin botohan. Sige lang. Kanya-kanya tayong pagpili. Jose Di Fontrum. No problem. The respondents expected the intention of Amy Marcos and can legally defend themselves. Of course. Kaya nga pinapasabit sila ng counter affidavit eh. Lawrence Lapak. Sabi niya, amazing without ordering the prosecuting arm of the country to commence the prosecution of the rest of the accused in crimes against humanity. Diba? Susan Lumanta.